people, ngayong araw nga pala magbo-voice over lang ako. May mic pala akong gamit sa pagbo-voice over ngayong araw. Hindi ko nga alam kung maganda kakalabasin nitong voice over ko ngayon or hindi. Basta okay na yan. Paki-comment na lang sa baba guys kung maayos naman yung boses ko or hindi. Medyo dumidilim na nga yung langit dito kaya sa palagay ko aabutan na kami ng ulan. Kukuha nga pala kami ng pera sa Palawan Express. Nagpadala na kasi ng pera si Papa ngayong araw kaya kukunin na namin. Kasama ko nga dito pala si Mama and ako nga lang pala yung nag-fill up nun, then si Mama na nagpasa. Kung makikita mo, likod lang to ng school ng SNHS. Habang nag-aantay nga pala ako, nauna na si Mama para bumili ng mga kailangan namin. Bumili nga pala ako ng isang malaking milk tea dyan. Balihati na kami ni Mama dyan kasi hindi naman namin kayang ubusin yung malaki. Sa totoo lang, kapag bumibili kami ng milk tea na malaki, hindi pa namin yun nauubos. Sa Big Bro nga pala ako bumili, bali katabi lang to ng pinagkuhanan naming pera kanina. Sobrang dami nga ng mga pagpipilian mo ditong iba't ibang flavor, kaya minsan hindi ka talaga makapili agad. Napansin ko, mas lalong dumidilim yung paligid, kaya parang feeling ko uulan na talaga. Bali nakuha ko na nga pala dito yung order ko at nakapagbayad na din naman ako kanina pa, kaya pupuntahan ko na si Mama doon sa palengke. Hindi naman ganong kalayuan pero malapit lang. Then sabi ko sa sarili ko, slay lang ako kahit umaambon na. Kaso ayan na, lumalakas na yung ulan kaya napilitan na talaga akong tumakbo niyan. Tiyan mo, napakagulo na ng pagka-video ko niyan. Sabi pa nga dito ni Mama, ihinto ko nga daw muna yung pagbibideo kasi umuulan. Wala nga pala kami maisip na merienda kaya bumili na lang kami ng siomay dyan. Binidyohan ko nga yung siomay, nahiya pa nga dyan si ate takpan yung siomay dyan kasi tapos na siya kumuha. Tapos ayun, nagtawanan kami, tas ako naman medyo nahiya sa part na yun. Kung mapapansin mo, mas lalong dumidilim yung langit ngayon. Documentary first. Hi guys. Tingnan nyo. Ang eco bag ay naging backpack. Paulit-ulit ko nga sinasabi kay Mama na documentary first. Syempre, nagbablog tayo ngayong araw kaya mahalaga talaga yung documentary first. Buti na nga lang nakauwi na kami bago bumuhos na malakas yung ulan. Then eto na nga yung mga pinili naming merienda ngayon. So kain tayo. Napansin ko nga pala dito yung parang cup ng milk tea parang medyo lubog. So kailangan natin ayusin yan para maging perfect, diba? Medyo nahihirapan nga ako pala iangat dito yung sa cup and ayusin. Pero naging okay naman din siya. Sakto nga pala may dumating na parcel ngayong araw. Kaya tara, samahan niyo ako buksan itong parcel na binili ko. Grabe talaga struggle nito bago ko ito mabili kasi binenta ko muna talaga yung mga luma kong uniform bago ako makabili nito. Then sakto may nakita ako dun sa Shopee na naka-discount. Nasa 500 lang kasi ang totoong price talaga nito is mga nasa 700 pataas. Bali mga nasa 300 plus na din yung mga na-discount ng pagkabili ko nito. Ito nga pala yung binili ko, 120 color siya na brush pen. Para siyang alcohol marker pero mas prepared siyang tawagin ng mga tao na mga watercolor brush pen. Tuwang-tuwa nga ako nung nandito na to ngayon kasi first time ko lang magkakaroon ng ganito sa collection ko. Talagang sisipagin ka na lang talaga mag-drawing at mag-aral dito. Bali, pwede pala to pang drawing siya, then pwede rin siya sa pang mga calligraphy, ganun. And pwede din kapag magno-notes ka, bali parang tinatawag ko nga itong multi-purposes. Nakaka-amaze nga tingnan kasi sobrang daming kulay. Meron nga pala tong 6 case and kada slot niya, meron siyang 20 pieces. Nung makita ko nga, napansin ko hindi ganun ka-arrangement yung kulay. Kaya ayun, gumawa na lang ako ng color chart, then nilagyan ko sila ng per number. Sa color chart ko may numbering dun and nilagyan ko din yung kada brush pen ng number. Sinubukan ko nga siya i-arrange ng katulad sa color chart kaso hindi ko malaman kung anong kulay ba to, ganyan, kung kapares ba to ng kulay, ganun. Pagkatapos ko nga pala mag-unbox no nabili kong parcel, nagluto naman ako ng ulam. Hulaan nyo anong ulam yung iluluto ko. Tinola ang lulutuin ko ngayong araw kaso nagtataka ba kayo bakit may suka?
hindi talaga kasama sa recipe yung suka. Ang totoo niyan, dapat adobo talaga yung lulutuin ko kaso wala nga pala kaming asukal tsaka toyo kaya nagtinola na lang kami. Inisa ko na nga pala dito yung sibuyas. Nagtataka ba kayo bakit may mga bilog-bilog na sibuyas? Dapat kasi magiging aesthetic yung adobo ko kaso wala talagang toyo Then ayan, halo-halo lang sa sibuyas para hindi masunog hanggang sa maamoy nyo yung aroma ng sibuyas. I-medium low heat nyo nga lang pala para hindi kagad masunog yung sibuyas. And ayan na nga, naamoy ko na yung aroma ng sibuyas kaya nilagay ko na rin yung bawang dyan. Pag inunan nyo kasi isa lang yung bawang agad masusunog kaya uunahin nyo dapat muna sibuyas. Then ayun mekos-mekos mo lang siya ulit hanggat sa maglabas ulit siya ng aroma. Pagkatapos nga na sinunod ko na tong manok. Pagkatapos mo nga ilagay yung manok haluin mo lang siya para maprito siya. Matagal ko nga palang kinigisa yung manok ko para mawala-wala yung langsa ng manok. Dapat nasa medium low heat lang muna yung apoy nyo para hindi kagad masunog yung manok kasi naka-experience na talaga ako. Napakalakas ng apoy tapos pinrito ko yung manok and boogs. Yung mga balat-balat ng manok, yung laman niya dumikit na dun sa pan. After ko nga halu-haluin yung manok, ganyan yung gagawin ko. I-stay ko lang sa pan yung manok then ibabaliktad ko lang para maprito both side. Kapag napansin nyo medyo luto-luto na yung manok nyo, halo-halo nyo lang ulit, then isunod nyo na yung tubig. Medyo dinamihan ko nga pala ng paglagay ng tubig dito kasi mahilig ako sa sabaw ng tinola. Tsaka papakuluan pa kasi natin tong tinola kaya mababawasan ng tubig to. Konti lang pala yun, nilagay ko dito mantika and kung mapapansin nyo yung mantika na yan mantika ng manok yan. Bali papakuluan ko nga lang pala to na wala pang halong kung ano-ano. Bali pag alam mo na medyo luto na at malambot na yung manok, isunod mo na dito yung pinitas nating malunggay. Medyo natagalan nga ako sa pagpipitas ng isa-isa ng malunggay dito. Pagkatapos ko nga palang ilagay yung malunggay dito, tinimplahan ko na to ng mga pampalasa. Sinunod ko na dito yung asin, paminta, at iba pa. Oo nga pala, hindi pala kami naglalagay ng chicken cubes. Para sa akin kasi mas prepared ko yung walang chicken cubes. Pero minsan, nag-chicken cubes naman kami pag trip ko nga lang. Pagpasensyahan nyo na nga pala kung nanginginig yung video dyan. Nanginginig kasi ako. Tinanggal ko na nga pala yung mic na gamit ko kasi ayaw na gumana dito sa CapCut. Naglolo ko yata. At ang nakakainis pa, naging pro yung stabilize ko. Yung effect na parang hindi masyadong magalaw yung video. At magmukhang stable yung video, ganun. Bali mawawala ng kaunti yung panginginig ng mga sa camera. Kaso ngayon naka-pro na siya, bali kailangan mo nang magbayad ng 200 plus yata. Guys, naku, nakakainis. So ayun na nga, sa susunod na video na lang ulit. Bye bye! See you people!